Nagpapatuloy ang pagdagsa ng mga botante sa isang mall sa Quezon City para bumoto ngayong midterm elections. Una nang tiniyak ng Commission on Elections na magiging maganda ang voting experience ng mga botante sa mga mall voting precincts. At para alamin ang pinakabagong kaganapan, live mula sa Robinsons Magnolia si Admar Vilando. Admar? Yes, magandang hapon kapartner Ina, Attorney Trixie at Banat Bay. Ikinatuwa nga ng mga residente dito sa Barangay Horseshoe, Quezon City ang paglilipat ng kanilang botohan sa isang mall dito sa Quezon City, partikular na sa Robinsons Magnolia. Madaling araw pa lamang ay handa na ang mall na ito sa Quezon City. Ayon sa pamunuan ng Robinsons Magnolia, alas 5 ng umaga na magsimula ang botohan para sa mga senior citizen, PWDs at mga buntis. Bago pa man magbukas ang mga presinto, pinaandar na mga aircon, escalator, ilaw at iba pang pasilidad para sa mga early voter na ang karamihan ay mga nakatatanda. Nagsimula naman kaninang alas 12 ng tanghali ang regular na mall hours para bigyan ng pagkakataon ng mga empleyado ng mall na makaboto. Ngunit ang ilang kainan dito alas 10 ng umaga pa lang ay nagbukas na. 3 clustered precincts ang itinalaga sa mall na ito kung saan humigit kumulang 3,000 ang rehistradong botante. Lahat sila ay mula sa Barangay Horseshoe, Quezon City. Sa panayam ng SMNI News kay Marco Erinco, DepEd Election Supervising Officer at Principal ng Pedro Tuason Senior High School, sinabi nito na maayos naman ang takbo ng botohan sa kasalukuyan. Lahat po ng ating ACM is working properly. Siguro sa dami lang talaga, may paper jam lang, mga less than 1 or 2 paper jams lang. But all were settled by our technical support staff from COMELEC. Dagdag pa ni Ginong Erinco, may mga konting minor glitch lang silang naranasan sa mga makina kanina. So far po sa Barangay Horseshoe, very successful naman po ang voting ng ating national and local elections. Conducted by COMELEC, DepEd po, and other partners po like Robinson. Again, smooth and successful naman po. Around this afternoon, quarter to 3 p.m., halos wala nang hundreds, wala nang 50s ang voters na naghihintay. So na-accommodate naman po ng ating 3 clustered precincts, 991, 992, 993. Samantala, una nang sinabi ni Commission on Elections or COMELEC Chairman George Garcia na inaasahan ang mas mataas na voting experience para sa mga botante sa mall voting precincts. Ito'y dahil anya sa walang tensyon, walang violence, walang takot sa pagboto ng mga botante sa mga mall. Unang inilunsad ang mall voting noong 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Tinanong naman ng SMNI News ang ilan sa mga botante rito at narito ang kanilang mga voting experience. So far, okay naman siya. Sana lahat ng tao bumoto ng vote wisely, and of course, mas okay pala dito sa mall kasi mas malamig siya, may aircon tayo, mas safe tayo kumbaga. Yan, so vote wisely everyone. Okay naman, hindi sa hassle. First time niyo rin po na magbumoto rito? Second time na to dito. So, compare sa mga typical na presinto, ano po yung masasabi mo? Ano siya, maayos siya dito. At saka di ba mainit ngayon? Hindi siya mainit. Masaya, tsaka hindi magulo. Maayos yung pila, maayos yung mga na tinutulungan kanila ng mga, sino ba yun? Yes. Wow, air condition. Sa mga ibang voting, mainit. Dito, malamig. The best. You know, I am a senior citizen. So I was given all the privileges. In 5 minutes, I was already voting. Nilampas ako ang marami. Yeah. So gusto niyo po na talagang palawigin pa ito, mas paramihin pa ng mga mall sa buong bansa na? Sana, para naman lalo ng mga senior citizens na katulad ko, hindi nahihirapan kasi mainit yung mga eskwelahan Very, very hot and very warm. Kawawa naman mga senior. Tsaka walang elevator doon. Walang escalator. Kaya here, there's escalator, there's everything, and it's cool.
Sa pagtatanong naman natin mga kapartner sa mga nakaboto na, no, ang average na kanilang voting time is nasa at least 10 minutes pababa, no, maliban na lang sa medyo mahabang pila kaninang umaga. Pero sa kasalukuyan, kung mapapansin ninyo, ito yung mga lugar, itong mga bakanting upuan kanina, punong-puno pa ito ng ating mga kababayan. Siguro kaninang mga umaga, tapos hanggang sa likod pa yung bakante na mga ngayon pinagtatanggal na ng mga staff ng mall yung mga upuan kasi nga hindi na masyadong marami yung pumupunta ngayon sa kasalukuyan at magtatapos pa rin ang botohan dito hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. So far naman nakausap natin yung medic ng mall, wala namang mga untoward incidents, yung mga nahimatay dahil presko dito at malamig, and pwede rin silang makahanap ng iba't ibang mga tindahan kung sila man ay gutumin mga kapartner. Partner Edmar, sa experience mo, kasi hindi ako nagkakamali last election, no? Ikaw din yung pumunta sa mall voting. Meron bang pagkakaiba ngayon? Mas bumilis ba? Mas maaga ba ngayon? Ano yung talagang masabi nating improvement or kung anong mapupunan naman? As per Commission on Elections, mas madaming mall ang nag-participate, no? At umaasa yung ilan din sa ating mga kababayan kasi hindi naman ibig sabihin na marami ng mall, pwede na yung taga-ibang lugar na bumoto rito, no? So ang patakaran ng COMELEC, yung nakapaligid na mga presinto or barangay dito sa isang mall, halimbawa dito sa Magnolia, Robinsons Magnolia, ang barangay na nakakasaklaw dito is yung Horseshoe, no? So yung mga botante doon ang may privilege na makaboto rito sa area na ito, and same din sa iba't ibang mga lugar. Magkakaroon ng consensus kung papayag ba sila na ilipat sa mga mall ang kanilang botohan, which is marami din talaga, no, ang mas nanaisin na magpunta dito sa mga mall, bumoto dito sa mall dahil unang-una alam natin sa panahon ngayon mainit, no, dito malamig dahil simula pa kaninang madaling araw, no, ay nag-on na sila ng kanilang mga air conditioning unit dito. Sabi nga ng COMELEC, itong partnership na ito, itong in-extend ng mga mall ngayong araw ng halalan ay libre nilang ibinibigay para sa ngayon, no? So nagbigay din sila ng allowance din na pagbubukas lahat ng mga tindahan ng medyo late na rin, mga alas 12 na rin ng tanghali dahil hiniling din ng ibang mga empleyado, mga tenants na baka pwede silang makaboto pa. So pinayagan nila na alas 12 ng tanghali ay magbukas yung lahat ng mga tindahan dito sa mall, pero may mga kainan na hiniling din naman ng mga mall na baka pwedeng maaga-aga sila magbukas considering marami na rin ang dagsa ng mga tao, mga botante na maaaring bumili doon or kumain sa mga kainan dito sa loob ng mall, kapartner Ina. Admar? Tanong ko lang, yung mga botante dyan, di ba, yung mga rehistrato dyan, baka kasi maisip nung iba nating kababayan na pwede silang pumunta anytime kung diyan. Tama po ba ako? Opo, itong dito sa barangay or dito sa Robinsons Magnolia, na yung mga botante, nasa more or less 3,000 ito ng mga botante dito sa Barangay Horseshoe sa Quezon City na pagdesisyonan na dito sila lahat na boboto. Yung ibang mga barangay hindi pwedeng bumoto rito, no? So yun lang yung parang privilege pag ikay malapit sa isang mall, maaring siguro sa mga hinaharapan ng mga eleksyon, kung may mga mall na malalaki dyan na kayang makater, no, yung mas malawak pa, baka mangyari yan. Pero as of now, dito sa kinaroroonan natin sa Robinsons Magnolia, Barangay Horseshoe, itong pwedeng makapagboto dito sa mall na ito, Banatbay. Last na lang, Partner Edmar, no? Tama, no? Wala naman generally, no? Peaceful, walang aberya, kundi yung minor lang na paper jam dito sa ating mga machine. Tama ba? Tinanong natin kanina yung taga-DepEd, yung si Principal kanina, Principal Marco, na siyang nangangasiwa dito. At tinanong din natin yung mga poll watcher
no, na kanina pang madaling araw dito, ang kanilang lang nasabi, yung minor glitch lang, yung paper jam, which is naayos din naman, which is mga 4 na or 5 na mga insidente lang kanina na umaga na nangyari yon. Pero other than that, based naman sa panayam natin sa mga botante, maganda yung kanilang experience, no? And ngayon, ang oras natin nasa 5:11, pwede pa silang bumoto. Medyo mas maganda ngayon kung ngayon sila boboto kasi wala nang masyadong pila. Medyo kaninang tanghali nang dumating tayo, marami tong mga tao dito, which is siguro kanina pang madaling araw or umaga, mga pasado alas 7, mas marami siguro. Pero sa kasalukuyan, nakikita ninyo, blanco na, konti na lamang yung nakatambay doon. Nandun din yung mga members ng taga-PPCRV na tutulong sa pagbibigay ng information kasi unang hahanapan sa'yo kung saan kang presinto. Tapos pagpasok mo dyan, ang dami nang mag-a-assist sa'yo at mabilis na ang proseso. Sabi nga nila, 5 to 10 minutes tapos ka na sa pagboto, mga kapartner. Alright, maraming salamat. Partner Admar Vilando mula po dyan sa Magnolia, Robinson.